Dahil umano sa pera, pinagsasaksak ng isang lalaki ang sarili niyang ina sa Quezon City. Sa Navotas naman, isang lalaki ang nasawi matapos saksakin ng kanyang kababata. Saksi si Oscar Oida. Sa bahaging ito ng Barangay Tangos, South sa Navotas City, nagtapos ang buhay ni Alfredo Libao Jr. Walang habas sa pinagsaksak ang biktima kahit nakahiga na siya at nagmamakaawa. Naisugod pa si Libao sa ospital pero idiniklarang dead on arrival matapos magtamo ng mga saksak sa leeg at katawan. Napakahirap po. Paano pa husasaya yung anak ko ngayon? Sa maliit na alitan, parang aso naman na pinatay niya yung asawa ko. Sa follow-up operation, naaresto ng mga pulis ang suspect na kababata pala ng biktima. Nakuha rin ang ginamit na patalim. Kaya wala po nagawa yung sir, na panabuli na po sa mga ginagawa niya sa akin. Sabi niya ako, nasa tapos mumurahin ako. Saan baliw. Ito, unang namin, talo. Yan pa ng baril niya, tinutukan ako. Itinanggi naman yan ng kinakasama ni Libao. 3 beses na po din sila nagpapang-abot. Ganon. Lagi niya po kasi inaano na, kumana ka na. Lagi niya akong ginagano yung asawa ko, kumana ka na. Ang asawa ko laging sinasabi ko sa kanya, umiwas ka na lang, nasa iyo yung anak mo. Nasampahan na ng reklamong murder ang suspect. Humingi lang ang pasyensya sa kanila sa patawarin nila sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko po kaya tanggapin yun kami. Kasi nung time na yon, tinatawag din siya ng asawa ko na pre. Pre, tama na pre. Pero hindi niya pinakinggan. Sa kulungan din ang bagsak ng 39 anyos na lalaking ito matapos patayin sa saksak ang sarili niyang ina sa barangay Masambong, Quezon City. Ang dahilan, pera. Nanghingi yung anak sa nanay niya ng certain amount of money pero hindi napagbigyan. So nung patulog na sila, nung araw din na yon, nakarinig tong isa sa anak ng biktima natin na humihingi ng tulong ng nanay. So nung pinuntahan ng anak sa kwarto nila, nakita niya yung nanay niya duguan at may hawak na patalim yung kapatid niya. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima pero kalauna ay binawian rin ng buhay. Ayon sa isa sa mga kapatid ng suspect, baka dahil na rin po sa sugal po yun, sir. Kasi wala po siyang pera. Kasi mahilig po siyang magsugal. ayon sa pulisya, minsan ang araw nilang hinuli ang suspect dahil sa illegal gambling noong 2017. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na nahaharap sa reklamong parricide. Hulikam naman sa Pasig City sa Iloilo ang pamamaril sa 40 anyos na babaeng vendor. Mabilis namang tumakas ang suspect sakay ng motorsiklo. Sa follow-up operation, naaresto ang suspect. Ayon sa pulisya, isang saksi ang nagturo sa gunman. Kabilang sa mga anggulong sinusundan ng pulisya ang tungkol sa negosyo ng biktima. Hindi na nakausap ng GMA Regional TV 1 Western Visayas ang suspect dahil isinailalim siya sa tactical interrogation ng pulisya. Sa Cebu City naman, isang babaeng attendant sa bilyaran ang binaril habang natutulog noong linggo. Base sa paunang investigasyon ng pulisya, posibleng napagkamalang police asset ang biktima. Tinutugis na ang 16 anyos na suspect na dati na raw may kasong frustrated murder. It's alarming no nga kining bata has been involved in several shooting incidents. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.